Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasintabi po lalo na sa mga kumakain sa mga oras na ito. Umalingasaw ang nabistong operasyon ng isang punerarya kung saan inabutang nakatambak lang ang 10 bangkay. Niwala sa cold storage ang ilan sa mga labing hindi pa na-embalsamo mula po Abril, kaya lusaw na sa formalin. Ipinakandado na ang punerarya kung saan din nakatira ang pamilya ng may-ari. Nakatutok si Mark Salazar. Exclusive. Sa videong hawak ng Manila Sanitary Department, makikita ang maliit na opisina ng Body and Light Funeral Services sa Santa Cruz, Maynila. Ang opisina, siya na ring family living area ng may-ari. Ilang di pa lang mula sa kanilang kusina at silid kainan, ang morgue na inabutan pang may nakatambak na bangkay sa isang sulok. Meron ding isang kamamatay lang na nag-iintay maimbalsamo pero wala sa cold storage. Kaninang umaga, pinuntahan ito ng autoridad para ipasara. Punerarya siya pero walang permit, wala kang nakitang permit. Walang permit, walang sanitary permit, wala rin office permit actually. Banda sa kalusugan dahil unang-una na-imbalsa mo doon sa lugar po na yon. Dapat po, unang-una, aircon nga, dapat po ventilated, naka-tiles po siya ng malinaw. Tapos po, wala pong amoy, maayos po yung may mga stainless po na istakan ng mga patay ng cadaver kung gagawin po. Yun po talaga yung proper. Saka po, kumbaga, tas may refrigerator. Kinumpiska ng mga otoridad ang 10 bangkay ng Body and Light Funeral para ilipat sa ibang punerarya. Masuka-suka ang mga nagbubuhat ng body bags sa tindi ng amoy. Ito ang health hazard na tinutukoy ng Sanitary Department na tila hindi naman ininda ng may-ari ng Body and Light. Yun po. Opo. Naiintindihan ko po. Opo. Pero wala naman pong hindi po naman abot dito. Diyan lang. 2 sa 10 bangkay ay lusaw na sa formalin dahil Abril pang nakatenga nang wala sa freezer. Gusto namin malaman yung mga pangalan para mapanawagan namin yung pamilya na sa ganun mabigyan namin ng maayos na burol o maayos na libing na kaya sasagutin naman ng City of Manila kung ano man yung kailangan. Kung kailangan natin paburol, bigyan ng casket, bigyan ng paglilibingan, gagawin po namin sa Manila. Ang problema po kasi is yung sa permit lang po. So wala kayong permit kasi Yung morgue po, lang permit. yung morgue. Yes po. So, Yun lang. paano pong mangyayari ngayon na Ipapaayos lang po yung mga permit. paliwanag naman ng punerarya tungkol sa 10 bangkay, walaan nila itong pagkakakilanlan o pamilyang kukuha. Mga mendicants po ng Manila. Kunyari po, namatay po sa lansangan, walang family, kami po ang kumukuha. Pwedeng i-apply ng mga punerarya sa DSWD ang unclaimed bodies na ito para sa burial assistance sa ilalim ng Paupers Burial Program. Sabi ng direktor ng Manila North Cemetery, maaaring racket ito ng mga fly-by-night punerarya. Pag nagpunta ka sa amin sa North Cemetery, makikita mo marami kaming ron. May mga nakaparada akong yung karo. Kasi kulang sila ng permit eh. Ang ginagawa namin, para naman hindi maapektuhan yung pamilya, papayagan namin silang pumasok. Okay lang silang pumasok. Pero paglabas nila, pag nalibing na nila, paglabas nila, i-hold namin yung karo nila, hanapan na silang papeles. Pag wala sila nakuha ng papeles, papipirmahin namin sila na voluntary na iniwan nila yung karo nila dahil wala sila lisensya. Itinanggi ng Body and Light na intensyon nilang i-apply ang mga bangkay ng pulubi sa programa ng DSWD. Aayusan at iaataol ang 10 bangkay sa kaihihimlay sa Manila North Cemetery. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.